Salat kita, sayang. Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan nga natin itong update, no? May mga nagtatanong ng update tungkol dito sa mga dating staff daw ni Idol Rafi Tulfo. Okay, so kung makikita nyo naman dito, ex-employee ni Idol Rafi para palang sex bomb. Ayan. So dun sa mga hindi pa po nakakapanood dito sa video, commentary ni Teacher Mark, punta po kayo at pasyalan nyo ang live niya na ito. So dito pinakita rin ni Teacher Mark yung naging convo. Okay? May nag-message po kay Attorney Libayan. So na-discuss po dito. And last night din po sa live ni Adorable Kaayo, binalikan po niya yung naging live session with Boss Mike at pinag-aralan ng maigi yung bato at bagsak ng mga salita, no? Alam niyo naman tong si Kaayo, mahilig mag-analyze ng mga tao. Okay? So, to cut the story short, last minute, no, nagbigay na ng venue, nagbigay na ng ano and all the shebang. Biglang may nag-message kay Attorney Libayan. Yung nag-message na yon is yun yung coordinator between parties. Attorney Libayan team at saka itong mga ex-employee di umano ni Idol Rafi. Ito yung nakakatawa. Kasi we don't know exactly kung ano yung mga sinasabi nila. May mga kwento pa sila na pinadaan daw nila sa mga taong may koneksyon kay Attorney Libayan. Napasama na nga dyan si Mayor Magalong ng Baguio. Okay? Ako, very skeptic ako dyan. Okay, bakit? Bakit naging skeptic ako dito sa issue na to? Number one, kung may issue ka kay Rafi Tulfo, kung may problema ka kay Rafi Tulfo, the least na lalapitan mo, to be very honest, is yung taong kumikriticize sa kanya. Kung kayo may problema kay Rafi Tulfo bilang naging employer niya, bilang nakatrabaho niya, o bilang boss niya, hindi si Attorney Libayan ang una mong pupuntahan. 'Di ba? Kasi una, pwede ring isipin ni Attorney Libayan na baka may something. Hindi intensyon na magsumbong o humingi ng tulong or what. Even before that, pwede rin naman isipin ni Attorney Libayan na gumagawa kayo ng something nyo na hindi pa namin, well, we know exactly kung ano yung mga yon. We can think of many things. No? We can think of many things. At gaya ng pinaparamdam ko nga kila Attorney Libayan, hindi lang naman kila Attorney Libayan, of course, sa mga kaarmado, sa mga taga-Kayubi and all, na okay, hinay-hinay kayo. One step backward, isip. Dahil sa kagustuhan, no, dahil sa kagustuhan lang makatulong ni Attorney Libayan. Kahit hindi siya gaanong palagay. Okay? He was very much willing to meet and help. Pag hindi buo ang loob nyo, lumaban, hindi lang about kay Rafi Tulfo, but sa kahit saan. Kung di buo ang loob nyo, pero buo ang loob ng mga taong gustong tumulong sa inyo, wag nyo nang umpisahan. Bakit? Kasi sasayangin nyo lang yung oras ng ibang tao. 'Di ba?
Gaya ng sinabi namin, we're very much willing to help. We're very much willing to provide assistance. Pero kung wala sa loob nyo o meron kayong ibang agenda, then wag na lang. 'Di ba? Wag na lang. Hindi naman kami nakikipaglaro eh. Hindi naman kami nakikipag-ano eh. Plus, hindi ito para i-content pa namin. 'Di ba? Doon naman sa mga, which is hindi namin sure kung gaano katotoo yung sinasabi ninyo na kayo ay may problema kay Raffy Tulfo. Kung totoong meron kayong problema kay Raffy Tulfo, lumapit kayo sa PAW. Magsampa kayo ng kaso laban kay Raffy Tulfo. Kung wala kayong pambayad sa private lawyer. Baka pag nakapagsampa na kayo ng reklamo laban kay Raffy Tulfo, maybe, no? Mag-reach out ulit kayo kay Attorney Libayan, pwede namin kayong paniwalaan na meron talaga kayong problema kay Raffy Tulfo. Pero kung alibay nyo lang yung meron kayong ano kay Raffy Tulfo, marami ng issue si Raffy Tulfo para maintriga pa kami dyan sa issue nyo bilang boss, amo. I don't know kung anong relasyon nyo kay Raffy Tulfo. 'Di ba? Sana before nyo ginawa ng paraan to reach out to Attorney Libayan, dun pa lang, even before that, buo na loob nyo. Ngayon, napag-iisip nyo pa kami. 'Di ba? Kung ano yung intention nyo talaga sa paglapit kay Attorney Libayan. Pangalawa, kung totoo man yan na meron ngang hindi makatarungan na ginawa sa inyo si Raffy Tulfo, parang binigyan nyo lang din ng kalayaan yung dati nyong employer o yung dati nyong boss na ipagpatuloy yung hindi niya magandang ginawa sa inyo. Kung meron man. 'Di ba? Kung meron man. Kung gumagawa lang kayo ng paraan para siraan si Raffy Tulfo tapos idadaan nyo kay Attorney Libayan, gumawa kayo ng sarili nyong eksena. Mga kritiko lang kami ni Raffy Tulfo. Hindi kami mga tanga na magpapagamit kahit kanino para siraan si Raffy Tulfo. Kasi kami, kung meron kami mga nasasabi, evidence-based po kami. Okay? Nagre-react, criticize kami kay Raffy Tulfo based sa mga nakikita ng publiko. Hindi yung sa naiimbento lang namin. 'Di ba? Kasi totoo man yan o hindi, malalaman din naman namin yan eh. Tingin nyo ba sa amin kumukontent lang? Hindi, no? Hindi kami kumukontent. And again, ulitin ko ha, doon po sa mga gusto magsampa ng mga kaso, hindi lang, this is not just about Raffy Tulfo, but those who wanted to file cases against another person. Dapat buo loob nyo. At huwag nyo iisipin na malaking tao yan o maliit. Ang isipin nyo, meron po tayong judiciary na gumagana. Meron tayong legal system na sineserve ang lahat. Walang malaki o maliit na tao dyan. Kung papaniwalain nyo, no, na malaking tao si Raffy Tulfo kaya ayaw nyong magsampa, baka nakakalimutan nyo, nobody's above the law. 'Di ba? Kung yan yung mentalidad na meron tayo pare-pareho, na ayaw natin magsampa ng kaso sa mga taong nakaagrabyado sa atin, dahil malalaki silang mga tao, imagine niyo na lang kung ilang beses nilang ginagawa. Kung di man sa inyo, gagawin din nila yung sa ibang tao. So the cycle will continue. Yung kademonyohan ng isang tao, magpapaulit-ulit-ulit lang. Kung ayaw nyong tuldukan. Kaya ngayon, kung totoo man na may problema kayo, kaya may issue kayo kay Raffy Tulfo, andyan ang PAW. 'Di ba? Alam naman ninyo, nire-refer niya nga, 'di ba? Nire-refer nyo sa PAW yung mga ganyang issue. O di kayo ngayon i-refer nyo sarili nyo sa PAW.
kung totoo man na meron kayong problema o naging problema kay Raffy Tulfo nung panahon na magkakasama kayo, magkakatrabaho kayo. Ano sabi niya, no? Ano sabi ni Attorney Claire? Huwag niyong tulugan ang inyong mga karapatan. Anyway guys, ayun, yun lang pinaka-update. Umatras po, nagpaka-sex bomb po yung mga ex-employee daw ni Raffy Tulfo. 'Di ba? Anyway guys, ayun. I don't know. Kung kayo tatanungin ko, naramdaman nyo rin ba yung naramdaman ko nung una kong nalaman yung tungkol dyan? No? Naging skeptic tayo. Di ba? Kung gaano katotoo ito. Sino sa inyo dyan ang simulat sa poll hindi na naniniwala na may problema o may issue tong mga ex-employee ni Raffy Tulfo? At sino naman sa inyong naniniwala na totoo may something, no? Something itong mga ex-employee ni Raffy Tulfo laban sa kanya. At kung meron man sa inyo na naniniwala na sila ay natakot kaya umatras, parang sinabi nyo that Raffy Tulfo can manipulate the judiciary. Diba? Anyway guys, maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin ang thoughts nyo tungkol dito sa mga lumapit kay Attorney Libayan. No. Totoo bang lumalapit sila kay Attorney Libayan o meron lang silang ibang pakay? Sabi ko nga kay Attorney Libayan, you know what? God is still good. Or rather, God is really good. No. Hindi niya hinayaan mapahamak ka. Kung nagkataon. Diba? Anyway guys, again, have a good night. I'll see you in the next video. Bye guys.